Hindi naman ikinababahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang resulta ng trust at approval ratings. Ayon sa Malacanang, hindi mapipigilan ng anumang survey ang trabaho ng Pangulo sa paghahatid ng mga programa para mabigyan ng maayos na pamumuhay ang mga Pilipino. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Tuloy lang sa trabaho si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabila ng mga lumalabas na trust at approval survey sa presidente. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Ang Pangulo, kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Ayon sa survey ng Pulse Asia, mula 42% noong Pebrero, bumaba sa 17% ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing tiwala sa pamamahala ng presidente nakaraang buwan ng Marso. Sinagutan ng survey ng higit 2,000 respondents. 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Sabi ng Malacanang, kailangan ng agarang mapigilan ang pagkalat ng fake news. Posible kasing ang resulta ng survey, bunga na ng paglaganap ng maling impormasyon sa social media. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. At ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. Puspusa na ang Presidential Communications Office sa paglaban sa fake news. Regular nang nagsasagawa ng pulong balitaan ang ahensya para mag-abot ng mga tama at kinakailangang impormasyon ukol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Doble kayo din ang PCO sa paghahatid ng balita na nagbibigay linaw sa mga issue. Nakipag-partner na rin ito sa Vera Files para palakasin ang media literacy sa mga state-run media gaya ng PTV. Madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.